Kateki! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang iniintay nyo? Mag-subscribe na kayo because we have another more vlog here. Kaya naman, samahan nyo ko. So guys, ngayon ay balik tayo sa pagre-review ng motor. And this one is from CF Moto. This is the 700 MT. To be honest, hindi ako ganong expert pagdating sa mga adventure at touring bike ng CF Moto. Although, nagamit natin at nagawan din natin ng quick review yung 450 MT. Besides that, wala na ata ako nagamit na ibang ADV or touring bike from CF Moto. Anyway, na-curious ako dito kasi nahihilig tayo lately sa mga long rides. And naghahanap ako ng ibang option at ibang magagamit na motor sa mga ride natin na to. Kaya ako napasilip sa adventure at touring bikes ng CF Moto. So, ang napansin ko or ang una kong nakita ay itong 700 MT, and then meron din 800 MT, and then yung latest 800 is the 800 MTX. So, sabi ko pahiram naman po para magawan ko ng quick review and ma-experience ko na din yung motor. So far, nakuha ko to Thursday ata last week, and then nagamit, Thursday last week, and then nag-night ride agad tayo with our lady rider friends, and then nag-long ride tayo last Sunday, 2 days ago. Nag-Baguio balikan tayo. And today, Tuesday, isosoli na natin siya. So, I think kahit paano, mabibigyan kong justice itong aking quick review. Overall, I really like the look of the bike. This one is the Nebula Black. Available din in Nebula White. Ay guys, wait lang kung ano na pala sinabi ko. Papakita ko muna pala sa inyo yung specs ng motor na to. Yung ikot natin sa ating garahe. Pasok! At ito na nga guys, ang ating i-review ngayon, the CF Moto 700 MT. Actually, medyo na-excite tayo sa motor na to kasi hindi ko akalain na bukod pala sa 450 MT, may iba palang magandang adventure at touring bikes ang CF Moto. And imagine, mas mataas na displacement ito. Itong 700 MT ay 693cc pagdating sa displacement. Ang kategory nito ay adventure na twin-cylinder engine. But on my experience, more of a touring bike siya. Kasi medyo mabigat. So parang mas masarap siya ipang malayuan kesa ipang off-road. But of course, may capability siya para ipang off-road na ride. And as you can see, meron siyang 19-inch front at meron ding 17-inch rear na spoke aluminum wheels. Kaya sabi ko nga, pwede rin siyang ipang adventure ride. And speaking of adventure ride, meron siyang wide handlebars, ayan, kitang-kita. And upright ang riding position niya. Meron siyang aerodynamic bodywork. Tested ko yan. Ang sarap gamitin. Fully adjustable ang kanyang 43mm inverted front fork and rear shock suspension. So, front and rear, fully adjustable ang kanyang suspensions. 20 liters naman ang kanyang tank capacity, just like my Multistrada. So, malayo-layo ang inyong mararating. This one is the Black Nebula, but meron ding isang color, the White Nebula or Nebula White, which is para sa akin mas gusto ko siya kasi gold yung rims niya, tapos white yung handguards niya. So, iba yung pormahan. Mas mamahalin ng datingan.
This one is on dual channel na, ABS and TCS or traction control. At may sarili siyang button here para kung gusto niyo siyang i-on or i-off ng ganun lang kadali. Usually yung mga nag-adventure off-road ang gustong-gusto ganito ang button or setting ng kanilang ABS at TCS para mas madali nilang ma-off or ma-on depende sa kanilang ride. Ang nakakatawa dito guys ay meron itong heated grips. Ayan o, ito rin yung pindutan for the heated grips. Yan, heated grips. Wait, kita ba? Heated grips and meron din siyang heated seat. Ito naman yung pindutan. Yung kanyang heated grips guys, na-testing ko na agad nung nag-Baguio balikan tayo kahapon. And may part sa Cannon Road na medyo malamig talaga. And nung inon ko tong heated grips, napaka-useful talaga ng heated grips. Sa display nga pala guys, makikita nyo rin yung kanyang tire pressure monitor. And of course, ang kanyang windscreen ay adjustable through this, ayan. Diba? Dali lang i-adjust. Kahit nakasakay kayo, madali lang to i-adjust. At pagdating naman sa ating mga apakan dito, foldable gear level and removable footrest. Tapos meron na rin siyang bumper guard. Or sa iba ay tinatawag nila tong crash guard. Ayan, stock yan guys. Tapos stock din tong hand guard. So, just imagine, diba? Wala ka nang bibilin for the usual protection na binibili mo pag bumili ka ng motor. Tapos ito guys ay may intelligent connectivity with T-Box dito sa kanyang TFT display, which is 5-inch with IP66 waterproof and dustproof protection. Dahil nasa display na rin lang tayo, pakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi kong TPMS. Yan, makikita na rin yung ibang, actually, maiiba nyo yung informations na need nyo. Kailangan nyo lang iset dito. So, ayan, everything that you need to know. And dito, guys, makikita nyo yung settings nitong motor na to. Yan, ito yung sinasabi kong sa phone connection. Yan. Scan mo lang yan. Download it on your phone. Dahil alam nyo ba guys, dun sa app na meron sa motor na to, pwede nyo rin makita yung navigation. So habang nagmomotor kayo, pwede nyo na rin magamit yung navigation apps nyo. Hindi nyo na kailangan maglagay ng cellphone dito sa handlebar or gumamit ng ibang device para magkaroon kayo ng navigation app or device. Dito na mismo sa display nyo makikita yan. So ayan yung ibang setting. Back natin. Yan. Yan din yung settings mismo ng TFT. Anyways, try natin is start. So guys, ngayon ay naka-stock ang ating exhaust. Kaya hindi siya maingay. Tanggalin ko yung mic ko para marinig niyo siya directly. Ayan, direct na yan sa aking phone. Ito iba yung tunog dito ang mic sa kalat. Sound check tayo. So, patayin na muna natin. Pakita ko sa inyo yung ibang meron dito sa 700MT. Ito guys, stock yan. I believe this one is stock. Heated seats, stock. Diba? Napakagaling. Sa kayo nakakita ng ganito, ka-affordable na adventure or touring bike na mayroon ng heated seat agad. And heated grips, all the buttons that you need, all the information on the 5-inch TFT. Napakadaling i-adjust na windscreen. May handguard, may crash guard. What else? Ang kanyang wheelbase ay 1,445mm
Meron siyang 800mm seat height. Sa akin na 5'5" with 27 inches na inseam, tiptoe ako. Hindi sobrang tiptoe, sakto lang. Manageable pa naman para sa aking height. Ang kanyang wet weight ay 240 kg. So ayan guys, again ang 700 MT from CF Moto. Balik na tayo sa kalsada para naman masabi ko sa inyo kung ano ba ang masasabi ko dito sa adventure or touring bike na nahiram natin from CF Moto. So ayun guys, nadala tayo sa quick review or personal impressions agad. So yun nga yung mga specs niya based sa papel. And going back to my own experience, first, gusto ko nga ay itsura niya. I don't know, mas madating sa akin yung putol yung beak sa harap kaysa yung mga elongated ba ang term doon, yung mga typical adventure bike na matutulis yung harap, diba? Ayoko nung ganun. Although, syempre magbabago naman ang mga preference. And for this bike na gamit natin, the Nebula Black, mas gusto ko yung isang kulay, yung Nebula White. Alam nyo guys kung bakit? Ang ganda kasi pag gold rims. Ang lakas maka yayamanin. Yun. Tapos yung handguard niya white din. So overall ang ganda nung kinalabasan nung white talaga kumpara dito. But nakita ko online mas maraming bumibili nitong or mas maraming humahanap nitong black. Siguro kasi common is lalaki ang gumagamit at gusto nila ay mga black na bike. Isa sa mga humanga ako sa motor na to ay sa presyo niyang 390. Nung una 388 kung di ako nagkakamali. Ay ngayon nasa 390 na ata. Almost 400,000. 700cc bike, may heated grips, may heated seat, maganda display, may phone connection sa display, so you don't have to bring out your phone. May handguards, may crash guard, may bracket for the rear. Ano pa ba? Wala eh. Parang 'di ba, sobrang mura for all those features, 'di ba? Sobrang sulit. And from CF Moto siya, isang reliable brand. Napansin ko rin na ang ganda rin ng community ng mga ADV ng CF Moto. From the 450 MT to the 700 to the 800, kahit yung mga lumang labas ng ADV nila, may community pa rin na buo hanggang ngayon. So, ang masasabi ko, nung unang-unang sinakyan ko to, ang torque niya, lalo sa first gear, nagugulat ako parang gumaganong-ganon yung una kong mga rev. Siguro, dahil yun nga, unang upo, unang sakay, unang andar, nakuha ko rin eventually yung style of riding sa motor na to. Isang masasabi ko pa is dahil nga sa touring bike talaga siya. Wait ang ano dito, ang lubak, grabe yung kalsada. Anyway, so ayun, confident ako na ilayo siya. Kaya sabi ko, Baguio balikan, naku chicken. Dati na naman kami nagbabagyo balikan, vegan balikan, basta mga long rides na balikan. Sanay na may katawan ko dyan, kahit nung katabaan natin. Sanay din ako sa malalaking motor, tas ganon, balikan na ang ride. Magkakatalo na lang yan kung kaya nung motor mo, and kung pasasakatin ba nito yung katawan mo. And so far, hindi naman sumakit ang katawan ko. Alam nyo kung isang reason bakit? Ang ganda niya sa mga sa mga lubak. Ang ganda ng suspension. Hindi ka mahihirapan, hindi sasakit ang katawan mo. And parang walang lubak actually pag sa mga dinadaanan namin. So na-enjoy ko talaga yung long ride. Tapos pagdating sa seat height,
kahit medyo bukaka ako kasi yung upuan natin medyo malapad, komportable pa rin ako. Hindi ako nahirapan sa what they call this, hindi ako nahirapan sa taas ng motor. Sakto lang siya for me. Dito tayo sa harap. Ayan o, medyo tiptoe tayo, pero normal sa akin yung mga ganitong kataas na motor. Mas komportable ako sa matataas na motor kaysa sa mga tiklop yung aking binte or tuhod. Anyway, so yung upuan niya nga pala guys, hindi ko nagamit yung heated grips pero ang lambot. Hindi sakit ang pot mo sa long rides. Yung heated grips, nagamit ko siya sa Baguio. May part kasi doon sa may Keno na malamig and lamigin talaga ako eh. So kahit sa ibang motor ko may heated grips ako, sobrang helpful niya pag mga bundok, umuulan, malamig. Kasi ako naaapektuhan ako eh pag nangangatog yung mga kamay ko sa ride. Kaya pag may heated grip, sobrang laking bagay sa akin. And sobrang ganda lang na dito stock siya. Hindi mo na kailangan magpa-add-on. Kasi doon sa motor ko, ang mahal-mahal motor ko pero additional yung heated grips. Anyway, so overall, I will give this bike a 9 out of 10. Bakit hindi 10 over 10? Wala. Hindi kasi ako mahilig sa mga perfect score. So, masasabi ko na almost perfect siya pero sa'yo naman yun kung suit sa lifestyle mo yung motor na to. Would I recommend it sa mga beginner? If you have the confidence sa tiptoe and medyo heavy bikes, goods to. Sa mga skilled, ako, for sure, dadalhin nyo to sa mga off-road dahil naka-spoke wheels to eh. Kayang-kaya din ito sa off-road. Good job CF Moto kasi ay nako, ang mura niya talaga. Tapos naka 700cc ka na, diba? And with all the features and specs na kasama nito. Sa mga gusto nga palang mag-inquire regarding CF Moto bikes, just message their Facebook page, CF Moto Philippines. You can also visit them sa kanilang showroom sa may CF Moto Caloocan, sa may Motostrada. And you can also see the other bikes na meron ng CF Moto. Meron silang test ride, so kung gusto nyo mag-test ride, pwede din. I hope you all like this video. Thank you for watching, of course. And please don't forget to like, subscribe, and leave a comment kung ano masasabi nyo dito sa CF Moto 700 MT. Guys, please follow me as well on Facebook, TikTok, and Instagram para sa ating mga ganap. Para updated kayo lagi sa ating mga ganap. Yun lang guys, thank you so much. Ay wait! Dahil nasa expressway nga pala tayo. Naalala ko lang. Mabilis ang takbuhan dito. Ang bilis nito guys gusto ko siya. Gusto ko yung mabibilis na motor and this one is really fast. Anyway, yun lang guys. Bye bye mga kateki.